mismo, tayong mga born from above, mga disciple of Christ, may sistemang ginagawa. Amen po ba? Sino Amen. nakakaunawa ng sinasabi Amen ko? po. Sige nga, anong sistema mo kada araw? Sinong gustong sumagot? Gumigising. Gumigising po, pastor, nagpe-pray. Tapos, gagayak na po ng kape. 'Di ba? Gano'n, magtitimpla ng kape, pagtitimpla yung asawa ng kape, igagayak yung gamit, ihahatid yung anak sa eskwelahan, babalik sa bahay, uupo sandali, kakain ng almusal, pupunta sa trabaho, uuwi ulit sa bahay, magluluto ng hapunan, tapos gabi na po kakain ng buong pamilya and then matutulog. Yes, that's the system that we have every day, no? No? Hindi ka pwedeng magtimpla ng kape habang nag-aatid ng bata sa school. Or so kailangan ng system. And at the same time, we need the spirit of God. We need the spirit, yung good spirit. Amen. Hindi yung mainisin, hindi, that's why we have the fruit of the spirit. Spirit and system of this generation. Ang kalaban natin dito yung espiritu ng generation na ito. Nako mo, ang kalaban natin yung sistema ng generation na ito. Na, look at Vice Ganda. Di ba? Parang pinalalandakan niya na okay ang maging bading. At okay din na may asawang lalaki. Look at the system. Look at the spirit that we have. Nakakatakot. Kaya ako at ikaw, how can I preserve this generation or the next generation, my son? Talagang medyo labanan po talaga, no? And if you're not aware, no? Kung hindi ka aware, mga kapatid, lagi mo na lang titignan sarili mo. And that's why a lot of Christian kuno, kasi hindi disciple, laging ang sentro ng buhay niya, sarili, no? Dito, preserving the next generation, you are too much concerned with the next generation. Because we believe, like what Jose Rizal sinabi niya, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. But the problem is, if the kabataan na alam natin ay maagang nabuntis, maagang nag-asawa, lulun sa bisyo, depression, anxiety, name it, hindi siya magiging kapaki-pakinabang. Amen? Hindi siya magiging mabuting ehemplo at wasted. Wasted. I've seen a lot. Kasi yan yung ginagawa natin. No? Youth at risk. Nire-reach out natin yung mga kabataan na talagang feeling nila yun na lang sila. No? I'm not boasting myself, no? But what I'm saying is, ikaw at ako may magagawa. And look at the story of this widow. Tingnan natin yung storya ng widow ito, no? At sinasabi ko, ang kalaban natin, yung espiritu na meron ng mundong ito, yung sistema na meron ng mundong ito. And the widow itself ay may dalawang anak. It represents the next generation. Amen? Amen? So as we can see, itong dalawang anak na to, kung hindi magagawa ng paraan, magiging Alipin. alipin. Amen. Ako ay naging alipin ng drugs, naging alipin ng sugal, no? And a lot of us here, no? But praise God, sinalba tayo ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen. And why not? This next generation, the generation that we have, dapat ang mindset natin ganun. No, hindi ko sinasabing masamang magpayaman. Mas maganda yumaman ka and use it for the glory of God. Amen? Amen! Amen. Ganun dapat yung mindset mo. Kapatid, di ba? Hindi yung ako. Di ba? It's not about you. It's about God na merong magandang plano sa anak mo, sa pamangkin mo. No? One at a time. Hindi ko sinasabi, lagi ko sinasabi, huwag mong akapin yung puno na malaki. Hindi mo maaakap yun. Kung ano lang yung sa tingin mong pwede at yung available, like katulad ng tinanong ni Eliseo, ano meron ka? Ano meron ka?
Ano sagot ng matanda, ng widow? Mantika. Mantika. May sinagot muna siya eh. Mika, ano daw sinabi? Verse 2. Sige. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Puntahan mo Itong ang tanong niya, ano? kapitbahay. Pastor, sabi niya, puntahan mo ang kapitbahay, humiram ka ng lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Hindi po. Ang sabi niya dito, anak ko, Doon, tatay, maliban sa isang boteng langis, ang natitira wala. sa Ulitin ko yung tanong ko ha. Ano yung unang sagot niya? Ang tanong kasi, ano bang mayroon ka sa bahay mo? 'Di ba? Ano bang meron ka sa bahay mo? We're talking about preserving the next generation. Okay? We're talking about the spirit and the system itself. Okay? Anong sagot niya? Isang boteng Wala langis. po. Pastor. Wala. Wala po. Ay, wala ba? po ang sagot. Wala po, sabi niya. Wala po. Wala po. Wala po. But praise God. No? Sabi niya, wala po. Pero sandali lang. Meron akong isang boteng langis. So, hindi niya nirekta. Boteng langis. Ang tingin niya yung langis, ano? Hello? Hindi niya kaagad sinagot na may langis siya. Ang sagot niya, wala po. So sa tingin niya, yung maliit na boteng yon ay Wala lang. Walang nothing. Wala. Nothing. Wala lang. Yes. But you know, the message of God, Nak Beverly, the power of the Holy Spirit, ang Holy Spirit, hindi just. Very powerful. Sabi niya, may boteng langis, maliit na boteng langis. So, para lang sa kanya, wala po eh. Pero meron akong boteng langis to maliit. Pero ano, sa mindset niya, yung widow, ano magagawa ng boteng langis? Hello? Di ba? Tinatanong mo, Nak Beverly, tinatanong mo ko kung ano meron ako eh. Wala nga akong pambayad ng utang eh. Kaya nga. Tinatanong mo ko kung ano meron ako. Imagine mo, you're asking that person, alam mo naman, pulubi na, walang makain. Yun yung sitwasyon nila eh. And yet, may pinadala ang Diyos na Eliseo. And you are the Eliseo. Claim it, come on. Amen. I Amen. receive. Amen. 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 Yes. You are Eliseo of your family. You are Eliseo of your amo. Di ba? Hindi magkukulang ang Diyos sa next generation. And we can preserve the next generation. Amen? Amen. Amen. And you know, church, mga kapatid, oil represent the Holy Spirit. Amen. Grabe, walang-wala na siya. Sabi, ang sagot, wala po. Maliwanag dito sa Bible na poemon na hawak ko. Ano bang meron ka sa bahay mo? Wala po. Kasi alam niya, ang meron siya problema. Amen? Amen. Tunay. Nakita mo, hindi niya na nakita yung meron siya. Ang nakita niya, yung bumabagabag sa puso niya. Grabe, magiging alipin yung mga anak ko. Anong gagawin ko? Walang-wala na nga ako. Ni isang kusing. I don't know what to do. Now you're asking me, ano meron ako sa bahay ko? Grabe, no? Grabe ang Panginoon. No? At ang sagot, wala po. Pero meron ako maliit na wala yan, maliit na Bote. bote Boteng ng langis. Sagot niya. Grabe. Pero amazingly, si Elias, grabe, sinabi ni Eliseo, puntahan mo. Oh, grabe. Siguro yung babae na amazed, ha? Pupuntahan ko yung mga kapitbahay ko?
You know, ikaw na may anak, lahat pwede mong gawin to preserve, to save the next generation. Ganun dapat tayo ngayon. Di ba? Sabi, puntahan mo at humiram ka. Dito natin makikita yung sistema. Marahil kung walang sistema tong widow, haligaga na siya. Tama ba ako, Beverly? Amen. Di ba? Makikita natin merong galawang mabalasik. Di ba? Kasi ang mindset niya, ang thinking niya, I want to save my 2 sons. At dapat ang ikaisipan mo ngayon, I want to preserve the next generation. No matter what. No matter what. Because we have the Spirit of God and we have the system na patuloy na binibigay ng Lord sa atin. Grabe. So oil represent the Holy Spirit. You know, ang oil na nasa loob ng bahay, ano, kakaunti? Hello? Ang bote, Pastor. Kakaunti? Hindi. Unlimited. Ang katawan mo, ang tawag sa'yo ay bahay ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Mula nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, when you receive Jesus Christ, the Holy Spirit, grabe. Grabe, kaya you have the unlimited oil in you. I have unlimited oil in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hindi na uubos. Kaya mawawala dito yung salita mong tao lang ako eh. Of course, may mga sistema kang gagawin, pero yung lagi mong sinasabi, kaya ako siya napatay kasi tao lang ako. Ha? Diba? You have the Spirit of God in you, unlimited. Diba? Unlimited. Yeah. So, what to do with the oil? Diba? Ano lang kailangan gawin dun sa oil na meron yung balo? Hello? Hello? Lagyan Ha? niyo. Kailangan ng Nalagyan. Manghiram na lalagyan. nalagyan. Amen. So, ikaw, gagamitin ka ng Lord, maghahanap ka ng tao para lagyan mo ng Holy Spirit. Although, gagamitin ka lang, daan ka lang, instrument ka lang to preserve this next generation. Kaya nga may instruction, may sistema. Amen? Amen. Ilagay mo. Anong ginagawa ng mga kabataan ngayon? Balagbag. Alam mo, pag nag-utos ako, wag balagbag. Ha? Wag tambak. Pag sinabi kong pakilagay dun sana, wag, alam mo, pag sinabing wag tambak, normally, ano din sa isip mo, kunyari, ikaw yung kabataan, pag may pinalagay sa'yo, hello? Maayos po. Wardi-wardi? Oo. Hindi Yung nga wardi-wardi. Diba? sabog-sabog patay. Sabog-sabog. O sabog-sabog. Kaya nga, kailangan talaga ng system, ng instruction. Kaya nandyan tayo to preserve this next generation. No? It's not easy, mga kapatid, pero look at the story itself. It's the power of the Holy Spirit. Kaya maraming Christian kuno, they don't believe in the Holy Spirit. Kawawa naman sila. Amen? Amen. Let's pray for them na maranasan nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. You know, pag sinabing sistema is a set of principles. Okay, may mga prinsipyo at may mga procedure dapat gawin. Dapat magawa. Di ba? Pwedeng dahan-dahan, pwedeng depende kung paano ka gumalaw. Dapat merong sistema. Tulungan po nawa tayo ng Lord, no? As we see this generation, Lord, help us.
yung anak ko medyo hindi ko nasusubaybayan. Gumamit ka ng tao, Panginoon. Yung puspos ng banal na espiritu. You as a mother, bilang Eliseo, you as a mother, bilang representative or umaano dun sa character ng widow, you can talk to God. Alam ng Panginoon ang laman ng puso. So again, mga kapatid, look at the word that we have right now, the word that we live right now. May maraming masasamang espiritu, mga sistemang baluktot. But thank God, we have the Spirit of God. Aayusin niya tayo. So, since we're talking about the system, kailangan number one, we have a willing system. Pag ang makina ay hindi na umaandar, anong mangyayari, mga anak? Magkakalawang na po, masisira. Kasi useless na siya, hindi na siya willing. Ayaw, kaya yung mga hindi willing, kinakalawang na. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? We must have this willing system. No? Let us gather the harvest. Win as many as you can. Nakuha niyo po, diskarte mo yan, anak. Kasi you have that mind, nasa isip mo, I want to preserve this next generation. Di ba? At ang Holy Spirit ang gagabay sa'yo kung paano mo sila matitipon. You can have a group chat. Tama ba ako? Di ba? Group chat ng mga kabataan, ng mga pamangkin mo. Ganong galawan. Let's use this platform. Di ba? Discarding Marino, ginadar mo sila, o padadalang ko ng chocolates. Di ba? You can use those things. Amen. Di ba? Yes. Ganong discarded. Malayo ako, Pastor. Hingi ka ng wisdom sa Lord. Kailangan willing ka lang talaga. Pastor, gastos eh. Mas ang bag mo, ang mahal-mahal. Amen. Diba? Kung saan-saan ka again, hindi ko sinasabing masama, ha? Baka ma-misinterpret niyo ko si Pastor. No? Kapatid, pag namatay ka, hindi mo naman madadala yung Gucci. Gucci. Oo, Gucci. Gucci, Pastor. Okay na yun, Gucci. Gucci. Diba? Kapatid, grabe. Ang mundo ngayon ay palala na ng palala. Let us preserve the next generation. Tayong mga adult, mag-isip tayo. Let's have a system. At sabi nga dito sa number 1 natin, willing system. Diba? Let us gather, no? Hindi, porke ganito yung ministry ko, ay tandaan nyo, hindi lang naman bata ang nandito, mga adult din. Kaya lang, iba talaga yung kabataan na kailangan ma-preserve. Yung mga matatanda dito, talagang medyo waiting for the next na lang siya Pero itong mga next generation, ang lagi ko sinasabi sa kanila, you need to study. Kailangan ganit tayo. Grabe, iba ang ginagawa ng mundo ngayon. Lalo yung gadget, anak Beverly, di ba? Mga anak, no? Nandyan. Grabe. Hindi mo alam kung ano na pinanonood ng anak mo. Hindi mo alam kung ano na. Kapatid, ang dami nating kalabang spirit. But we are more than conquerors. Amen? Amen. You are Eliseo. Diba? Amen. Pinadala ka ng Panginoon sa pamilya mo. Diyan sa lugar na meron ka. Willing system. Let us gather. Magtipon tayo. Kung ilan, 3 lang kaya mo, you do it. Yes. Huwag mong akapin yung malaking puno. Basta ang mahalaga dito, you have a willing system. Meron kang sistema and then from that system, you are willing to do it. Hindi yung ayoko na. Itigas sa mga ulo. Given yan Amen. Ikaw nga Hanggang ngayon, ang tigas pa rin ng ulo mo Diba? Kapatid, inaayos nga tayo ng Lord Hayaan mong maging halimbawa tayo nila. Amen? Amen. Nakita nila na sa kabila ng katigasan ng ulo nila in Jesus' name, kinakausap ko sarili ko. Grabe talaga yung battle dito sa shelter. Grabe yung katamaran. You know what I'm saying, mga anak? Amen. Diba? Ang tatamad yung kabataan. Diba? Kaya nga nauso yung
yung instant noodles, instant lahat. Gusto instant. Di ba? Grabe, grabe. Ito yung talagang kalaban natin. Na ang kagandahan ngayon ay kinaklaro ng Lord. Kasi kailangan kilala mo kalaban mo eh. Amen? Amen. Pag hindi mo kilala kalaban mo, yari ka. Goguyuin ka na lang. Yari ka. Tapos at the end of the day, sasabihin mo, ano nangyari? Kailangan alam mo. Kaya nga sa mga nanay, sa mga tatay, may mga parental yung mga seminars. Dapat upgraded din tayo, 'di ba? Mas maganda mga Christian ang nagtuturo, 'di ba? At of course, ang pinakamatinding natin is the Holy Spirit, 'di ba? Ang gagabay sa atin. Amen. We should have a willing system, 'di ba? Willing system. And how to do it? Doon sa sistema, let's gather. No? Ito, harvest ko to in Jesus' name. Amen? Amen. Anak ko, harvest ko. Hindi yung bahala na siya sa buhay niya. Dalaga na siya, binatan. Hindi ganun. Di ba? Hindi ganun. Dahil yung mga next generation na yan, sila ang gagamitin ng Lord. Amen? Amen. Amen? Kaya, isa sa dahilan, kaya nagtatrabaho ka, it's to support them. Di ba? And then, of course, kailangan ikaw mismo, Eliseo, alam mo may pinagagawa ang Diyos sa'yo. Okay? Dadaling ka niya sa widow. Itong widow pa lang to may, dadaling ka niya, dadaling ka ng Lord sa kumari mo. So, sa maliit na kaparaanan, sa tingin mo maliit yan. Katulad ng boting, maliit na lalagyan. And yet, dun pala nagmula o dun pala manggagaling ang maraming oil. Amen? Amen. Amen. Lead people. Guide them. Amen? Amen. We can only do that if we have a willing system. Ang hirap talaga nitong number 1, nakakainis. I'm not saying this is easy, no? Pero sa tulong at biyaya ng Lord, katulad ng inuna natin, we have the Holy Spirit. Amen? We can do this. Amen? Amen. Talagang, kaya nga meron fruit of the Spirit. Nakuha niyo po? Talagang hindi nagkulang ang Panginoon para sa number 1 na ito. We must have a willing system. Tulungan po nawa tayo ng Panginoon. Pangalawa, no? To preserve this next generation. Yung tinatawag na consolidation system. Okay? Preserving the harvest. Paano ko ba mape-preserve sila? Nag-gather mo na. Willing ka na, Nak Beverly, nag-gather mo na. O how to preserve them? Diba? So dito, kailangan may sistema pa rin. Diba? As what I said, katulad ng sample ko. No? O, nag-gather mo na sila, mga pamangkin mo, kung yun yung sinasabi sa ng Lord. O, sabi mo sa anak mo, anak, magkaroon tayo ng group chat ng kaibigan mo, 10. Okay? Diskarte mo kung paano mo sila mape-preserve. 'Di ba? Katulad ng di ba? Yung pag nag-preserve ka ng pagkain, ano nilalagay natin, mga anak? Ano ba 'yun? Suka? Suka, 'di ba? Asin. Grabe, no? Just to preserve. 'Di ba? Para hindi mamaho, hindi, you know what I'm saying here? No? Ang tawag diyan consolidation. Nakuha niyo mga anak, yung care, yung attention, ang hirap, grabe. But the Holy Spirit is with us. Amen? Kasi may number 1. Ano yung number 1? Willing system. Willing system. Diba? Mahalaga yun Pag willing ka, walang makakapigil sa'yo. Amen? Amen. Walang makakapigil sa'yo. Lalo na yung Holy Spirit nandyan sa'yo. And then yung number 2, yung consolidation nga. No? Pag kinonsolidate mo na yung mga target na youth or young people or tao na meron ka na sa tingin mo na magagamit for this next generation, young adult, discarding marino mo kung paano, no? You will teach them how to focus. Ikaw din, magtuturuan mag-focus. Ang problema, kaya hindi mo magawa, out of focus ka, tingin mo katabi mo. Diba? Ang daming mga gustong gawin sa buhay. Diba? Kailangan may focus. Diba?
Diba? Kailangan may focus, anak. At hiling tayo sa Lord. Lord, help me kung paano mag-focus. Napakahalaga nito. No? Actually, sa pag-reach out ito, pag-evangelize, mahalaga ito. Willing system, and then pag nakuha mo na yung tao, grabe, you consolidate. No? Kung paano sila mape-preserve, you will take care of them. Yung attention na kung paano. No? And of course, we should give to the new believers in order to focus, teach, and know their purpose. Diba? Kaya nga, gusto mo silang ma-preserve para itong dumarating na mga dilubyo, kung ano man ang galawan ni Satan, alam na nila, we have Eliseo na nag-guide sa amin. Diba? Focus and teach them and let them know their purpose. Habang ginagawa mo to, malalaman mo rin yung purpose mo eh. Grabe, kaya pala ako napunta ng Amerika. Grabe, kaya pala ako napunta ng Dubai. Hindi pwedeng nagsisisi ako, ba't ako nandito? Hindi, umuwi ka na. Wala ka pala eh. Kaya nga. Uy. Dapat ganun. Dapat ang mindset mo, Lord, dinala mo ko dito, may dahilan ka. Diba? I remember nung nagkaroon ako ng passport. Grabe ko, ba't ba ako may passport? Ibig sabihin, ang alam ko, pag may passport ang isang tao ay Aalis ng ibang bansa. see, hindi pwedeng, ba't ka may passport, Beverly? Para lang meron akong ID. Valid ID. May tama ka. Amen. Yung mga tao parang, hello, ba't kukuha ka ng passport? Kasi wala akong valid ID. Ay, nako. Mamakau po ako eh. Di ba? Grabe. Nung nalaman ko may passport, yes, may purpose to, Lord. Ang passport ay para lumipad, pumunta ng ibang bansa. And true enough, nakapunta ako nag-mission kami sa Japan. Okay po. Nakukuha niyo yung istorya na may purpose tong passport. Hindi para pumunta ng Palawan. Kasi nasa Pilipinas na ako, hindi kailangan ng passport. Kailangan ng ibang bansa. So Amen. true enough yung purpose. Di ba? Habang pinipreserve mo, ginagamit ka ng Lord bilang Eliseo, malalaman mo, kaya pala, ito yung purpose mo sa akin. Kaya pala ang kulit ni Eliseo kay Elias. Nakuha nyo, ang kulit. Ang kulit, kung alam niyo yung istorya, basahin nyo. Amen. Parang awa nyo na. Amen. Nakuha nyo? Sa TikTok kayo, basahin nyo, ang ganda, parang telenovela. Grabe, ang kulit ni Eliseo, yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero nakita niyo naman yung paggamit sa kanya ng Panginoon. Nakuha mo? Kaya hindi mo pwedeng tuldukan ng isang tao. Ikaw at ako ay may magagawa. Amen? Amen. Sa mundong ginagalawan natin na pagulo ng pagulo, merong Diyos na nag-aayos. Amen? Amen. And you can be an Eliseo to your family, to your friends. Diba? Magdadala ang Diyos sa iyo ng widow, magdadala sa iyo ng Diyos ng iba't ibang klaseng tao. Okay? Mahalaga, meron kang willing system. Pangalawa, meron kang consolidation system. Habang ginagawa mo to, talagang malalaman ng tao yung purpose niya, at the same time ikaw, iparealize sa'yo ng Lord, this is my purpose. Amen. Kaya pala ganito. Amen? Mahalaga. Kasi pag wala kang ginagawa, nako, sasabihin mo sa sarili mo, ano bang buhay ito? Ano bang buhay ito? Maghapon ka sa kwarto? Di ba? Kaya maraming nadidepress na ano. Di ba? Kasi masyado nilang inaano yun, kaya nga kailangan kayo. As a Eliseo, sa mga kaibigan mo. Let them know na ang Diyos may purpose sa buhay nila. Hindi mo magagawa yan if you don't have willing system. Amen? Napakahalaga. Willing heart. Willing to do things for God as we preserve the next generation. And then the consolidation will come. Of course, there's also a system on it. Okay? So the reason bakit consolidation, you will preserve them. Di ba? So, discarding Marino, paalam, Lord, ano po pa mga sistema ko para makonsolidate ko sila? Grabe, masyado silang busy. Ano pong gagawin ko? Natulungan tayo ng Lord, bigyan tayo ng wisdom. Ano eh? Amen. Ano eh? Just wait, one at the time. No?
Huwag masyadong magmadali. At least, meron ka ng una. Willing ka ng gumawa. Di ba? Yung iba, hindi willing eh. Kasi iniisip nila gastos. Ha? Iniisip nila, istorbo lang yan mga yan. Kapatid, alam naman natin, ang Great Commission, ano ba ang Great Commission? Go ye! Pastor, sa mga Chinese lang yan kasi go. Alam ba tatawa? Diba? Sa mga Chinese lang yan. Ye. Pilipino ako, pastor, kaya hindi sa akin yung verse na yan. Go ye. Okay. Kapatid, kaya sinabi, go. Ibig sabihin, you need to do something. Diba? Huwag kang mag-alala, God will provide. Amen. 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 Basta kailangan ng Lord, willing ka eh. Amen. Grabe, no? And then yun, pangalawa nga, consolidation. No? Maganda tong consolidation. Habang ginagawa mo, grabe, malalaman mo rin ba't mo ginagawa yan. Kasi yung Holy Spirit magre-remind sa'yo. Amen? May mga times na mahirap. Grabe. Diba? Sino na nakaakyat dito sa bundok? Ako po. Wala pa, dahil may rain. Diba? Sa umpisa, slope yun, diba? Sa umpisa, okay, madali. Habang tumataas ka, grabe. Tama? Yes. Pahirap ng pahirap. Pero, sumuko ka? Hindi, kasi nga kaya ka umakyat doon. Bakit? Para ma-experience. Talaga? Walang ibang sagot? Ba't ka umakyat sa bundok? Kasi nandun yung bahay namin. Sa pinakabundok. Ang galing naman ng hindi nyo masagot, nabira. Ako Kaya, hindi. Kasi umakyat sa mayroon ka, bundok. ako tayo meron. Kaya kami Ano sagot umakyat mo? sa bundok para mangahoy. Para mangahoy. Manguha ng ano. Tapos magkuha ng maggapas ng ng kugon. Ayun, ang gawa So, namin. may goal. My goal. Amen. Basically, kaya ka aakyat ng bundok para pumunta dun sa tuktok. Amen? Amen. Normally, yung mga, anong tawag doon? Mga hikers, mga Hikers. umaakyat. Mountain Yung mga, Mountain climb. tapos mga climbers, di ba? Tapos maglalagay sila Flag. ng watawa, ng flags. Sabi nila, wow, yung goal na meet ko. Di ba? Ngayon, kung ang bahay nyo nasa bundok, so ang goal mo, kaya ka umakyat para pumunta sa bahay nyo. Obviously. Di ba? Anong gagawin mo doon? Nandun pala bahay nyo. Di ba? At kung ang kabuhayan mo ay mangahoy sa bundok, yun talaga ang goal mo. My goal. Hindi ka pupunta doon para maglaba. Wala naman tubig. Ano ba? Di ba? So may goal ka. Kaya ka umaakyat ng bundok. Hindi ka Amen, pwede doon, wala lang. Pagka naiinip ako, gusto ko umakyat ng bundok. May goal ka pa rin. Magsampay sa Trip lang, Pastor. Trip lang. Mag-selfie. Ano yun? So may goal. So ganun din sa consolidation. You got it, Amen. mga anak? Amen. 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 Pangatlo, since we're talking about preserving the next generation, training the harvest. Yan na. Okay? So, hindi pwedeng walang training. Di ba? Amen. Sundalo ka, tapos pupunta ka ng gera, wala kang training. May tama ka sa mental ka pumunta. Diba? Grabe yung mga ages, yung mga Muslim sa murang edad, tinitrain na nila yung mga bata. Grabe. Tinuturuan ng humawak ng baril. Diba? Grabe. Ito yun ang yung pouring of the oil. Proseso na to. Amen? Amen. As you do this, do the same to others. Yes. Diba? Helping one another. Spirit-filled. Amen? Amen. So, nandun yung training the harvest. Because you have the wheeling system, the consolidation system, habang nasa na sila,
You will train them. Amen? Ano ba sabi ng 2 Timothy 2:2? Pakibasa. Sabi po dito, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagtiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Amen po. 3 generation yan. Generation Nino, ni Pablo, generation ni Timothy, at generation ng mga taong may kakayanang magturo. Mga reliable people. Amen? 3 generation, grabe. Naku, ano? Para lang maipasa. Hindi na natili kay Pablo. Ano eh? Pinasa niya kay Timoteo, tapos sinasabi niya kay Timoteo, ipasa mo rin. Amen. Hindi magagawa ito, Nak Beverly, mga anak, no? Kung walang willing system. Doon pa lang sa una, ayoko na. Ang hirap. Yes. Hindi mo nga magagawa. Tandaan mo, ang buhay ay hindi madali. Pero dahil ang Diyos ay nasa atin, nangako siya. Hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. Amen? Amen. The joy of the Lord is my strength. Grabe. Diba? God gave us the power within us that is at work within us. Amen? Dumaan man tayo sa libis ng kamatayan, hindi tayo matatakot. Bakit? Dahil nandyan siya. Ang kanyang tungkod at pamalo, laging nakagabay. Kapatid, lalim tayo sa Lord. Para mas malaman natin, kaya pala ako nakakilala sa Lord. May pagagawa siya to preserve the next generation. Name those people. Name those people. The goal is Christ-likeness, kaya may training. Amen? Amen. The goal is being spirit-filled. Walk in the Spirit. Hindi mo ito magagawa kung ikaw mismo ay hindi Christ-likeness. Naku, mga anak. Kaya nga hindi ito just lang. Preserving the next generation, it's really a big task. But praise God, huwag tayong mabahala dahil sumasa atin ang Panginoon. Yan ang diwa ng Pasko. Tatawagin siyang Jesus. Ang pangalan ay Emmanuel. God is Good. with us. With us. Amen. Kaya Merry Christmas! Puro kabati ng Merry Christmas, tapos yung mukha mo nakasimangon. Diba? Ang mukha. Niloloko mo ko. Ano mo ba ang Pasko? Emmanuel? Diba? Hindi ito about the gifts. Kung ano ibibigay mo, hindi ako binigyan ni Beverly, nakakainis. Nasa Amerika siya, dapat nagpadala ng chocolate. Ha? Pasko pa naman, si ate ano. Ganun talaga, ang tanda mo na yung pa rin ang isip mo tungkol sa Pasko. Hindi Amen. ka nga makakapag-preserve ng next generation. Di ba? Ang Pasko ay ang pagpunta ng Diyos sa atin para maranasan mo siya. Amen? Yes. Grabe. Para maranasan ko na pwede pala ako maging Eliseo. Pwede pala akong makatulong sa next generation. Kaya pala hindi pa ako namamatay, Lord. Di ba? Kaya pala ilang beses na akong naging ganito and yet I'm still here. Nagba-Bible study dito sa daily devotion. Grabe. Salamat, Lord. Di ba? Yung kakayanan ko, grabe, kaya pala meron akong ganitong kakayanan to train people. Grabe, grabe, Lord. Thank you. Thank you. Kaya pala ganito. Kasi gagamitin mo ko for the next generation. Amen? Amen. Hallelujah. Why? Why you need to train them? The goal is Christ-likeness and being spirit-filled. Grabe. Kaya dito hindi pwedeng yung matampuhin. Tingnan mo yung katabi mo. Paluin mo.
tanda ng matampuhin pa rin. Hindi pwedeng ganoon. Ano yung mga anak? Hindi pwedeng. Di ba? Hindi pwedeng ganoon. Kasi nga, spirit-filled ka eh. Ang Holy Spirit ang nasa iyo, tapos matampuhin ka. Tapos ang mukha mo parang pasas lagi. Di ba? Di ba? It's a choice. Piliin mo, Lord, Holy Spirit. Puspusin mo ako. Amen. Itong amo ko ang kulit, Lord. Puspusin mo ako. We need to experience God every day. Amen? Amen. As we teach them, we should have principle. Amen? Amen. Ano yung prinsipyo doon? Punuin ang banga ng oil. Amen. Feel. That's the principle. Pag sinabing punuin, diretso Diretso. para mapuno. You got it? Diba? Diretso para mapuno. At alam ng Lord kung kailan titigil. Ano sinabi doon? Yung nagsalita yung bata ba? Wala na hong lalagyan? Tama? Tama Wala ba? na po. Naubos na yung lalagyan. Biglang, ang Diyos ay Diyos ng oras. Amen. Amen. Nagmamadali ka eh. Di ba? Kaya, hindi ikaw magbabago sa tao. Gawin mo lang willing system. You do your part. God will do His part. Amen. The Holy Spirit is there. You consolidate them. Train them. Hallelujah. And yung pinakahuli, empowering the heart. Yes. Empower. Nagpe-pray ba kayo? Mautulog na lang tayo. Magbasa tayo ng Bible. Kausap mo sa video, ganun ka? Di ba? Kanta tayo ng ano. Alive, alive. Alive, alive. Ha? Ano ka? Nako. Paano mo sila may empower? Di ba, mga kapatid? Di ba? You have the Holy Spirit. Di ba? The joy of the Lord is my strength. Come on. It's about time. Let's grow. Amen. Matured na tayo. Yes. Diba? Diba? Empowering the harvest. Yung puno ng oil is ready to be sent. Itong pamangking ko, grabe. After group chat natin, nag-training tayo ng 3 months, you can invite. Hindi yung first meeting niyo pa na, mag-imbita ka. May tama ka talaga. Diba? Ang platform nyo na nga, itong, ang tawag dito, itong hindi face-to-face. Online. Diba? Online, tapos pinagmamadali mo pa. Para lang may ipagmayabang ka. Uy, mga disciple ko yan. Yes. Huwag ganun. Ha? Mag-ingat ka sa salitang ganun. Disciple ko yan. Alam niyo ba pag sinabing disciple nyo, talaga nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng, yun si Jesus Christ eh. Amen. Diba? Kasi ikaw kung maka-disciple, kala mo, bonggang-bongga. Diba? Huwag ganun. Ha, mga anak, huwag ganun. Diba? One at the time, 2. Sa tingin mo, kaya mo, 2. Hindi naman sinabi ng Lord, nakailang ka na, Beverly. Hindi. Ang gusto ng Lord, willing heart. Amen. Diba? Tapos kinoconsolidate mo. Tinitrain mo. And then, ini-empower mo. Diba? Dito, isa sa empowerment ng ginagawa natin, let them work. Pero bago ngayon is kailangan matrain sila, maayos yung character. Diba? Mag-test da. Yun yung the reason ba't ini-in-house natin yung mga bata. Kaya nga, sa pag-i-in-house natin, makikita mo yung kakulitan, yung katamaran, kasi nasanay sila sa labas na walang sistema. Nakuha mo? Nasanay sila na walang sumasaway. Nasanay sila na kahit anong basura kukunin nila. Tapos ikaw, bigla kang dumating sa buhay nila, intrimitida. Gawa mo ng system. Yun yung point. Amen. Total, ikaw ay Eliseo. Ano eh?
Amen. Empowering them. Di ba? Yung puno ng oil is ready to be sent. Wow! Pwede na to. Grabe. Do not hesitate to release the ready. Diba? Malalaman mo yon. Ikaw ang tinalaga ng Lord. Diba? Kasi ikaw mismo sensitive ka sa Holy Spirit. Grabe. Kaya mga anak, ang goal dapat ang tao ay maging spirit-filled. Main goal, transformation. Amen? To preserve the next generation. Diba? Hindi lang basta mabuting tao. Basahin mo nga yan, Acts 11:24 sa Tagalog. Acts 11:24. Sabi po dito. Amen. Ang sabi po, Acts 11:24. Hallelujah. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos, at marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Hindi lang mabuting tao, ha? Okay? Spirit-filled. Yes. Nako, yung mga anak. Oy, nagbibigay yan ng pera. Mabuting tao yan. Next, anong next? Amen. 2 asawa niyan. Pag sa gabi, nagpupunta pa rin ng club yan. Mga pariseo, no? Saduseo. Nako, not just good man. It's about being spirit-filled. For us to do the will of God. To preserve the next generation. You are the church. I am the church. Ang simbahan is knowing Christ, growing in Christ, going with Christ. Ulitin ko, ang simbahan, ikaw yun, ako yun. It's knowing Christ, growing in Christ, going with Christ. At pag nakita nila, ikaw ay naglalakad na simbahan, malalaman nila, may Diyos na buhay. Dahil sa'yo, nakita nila, ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. And by doing so, by doing it, magiging Eliseo ka na gagamitin ng Lord to preserve the next generation. Have a willing system, ang consolidation system. Pangatlo is training the harvest, and last, empowering the harvest. Once again, may 2 anak yung widow, but ang goal ng widow ay huwag mapahamak yung anak. Kaya, grabe yung pagpapala. Amen? At sabi ni Eliseo, yung tira, gamitin nyo. Para saan? Sa ikabubuhay. Ibig sabihin, para yung buhay ay magpatuloy. Magpatuloy. Hindi na maging alipin. Dahil nabayaran ang utang. Ang Panginoong Jesus, binayaran niya tayo ng kanyang dugo. Hindi na tayo alipin. Salamat, may Pasko. Pinaalala sa atin na may nagmahal sa atin sa kabila ng hindi tayo kamahal-mahal. Salamat, may Pasko. Para maunawaan natin na tinatawag tayo ng Lord. At ngayon, we are all willing to do the task na binigay sa atin ng Lord. To preserve the next generation. Let us all pray. Thank you, Lord, for this beautiful evening. Thank you for your message. Thank you for reminding us na magamit kami, especially nowadays, sa anumang kaparaanan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Holy Spirit, fill us para maunawaan namin yung goal, yung purpose namin. Hindi lang kami ganito.
may paggagawa, may pinagagawa to preserve the next generation. Thank you, Lord. Purihin ka, sambahin ka sa oras na ito. Thank you for this platform. Pagpalain mo ang bawat isa na nandito ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.